Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakadakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Maging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayo ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kahit banal ang panganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumugot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ay yung sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita na ating kaligtasan, Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. tayo ay nagdiriwang. Ang buong Iglesia Katolika sa buong daigdig ay nagdiriwang sa araw na ito dahil ipinagdiriwang natin ngayon ang pagpili ng Diyos sa magiging ina ng anak ng Diyos na magkakatawang tao. At upang wag siyang mabahiran ng kasalanan, sa simula pa ng panahon, isang babae na ang itinilaga. At yun nga, pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng kalinsinisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Magandang malinaw lamang sa atin na iba yung birthday, iba ang pinagdiriwang natin ngayon, no? December 8, pinagdiriwang natin ay ang The Conception of Mary in the womb of her mother, Anne. And 9 months after, isisilang naman si Maria, September 8, yun ang kanyang birthday. Maging malinaw lang yan. Huwag nating paghahaluin, no? Kasi sa iba, parang nakukonfuse sila eh. So ngayon, pinagdiriwang natin ay the conception, no? The Immaculate Conception kay Maria. Alam nyo, ang katuroang ito ay labis na tinututulan ng mga protestante, no? Bagamat ang katuroang ito ay matagal nang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano, subalit nung dumating ang mga protestante, lahat ng hindi daw nakasulat sa Biblia ay hindi dapat paniwalaan. Kaya nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng kontrobersiya. Kaya nga minarapat ng simbahan para to settle the discussion and the argument once and for all, naglabas ang simbahan ng katuruan. 1854, no? 1854. Sino na ba ang pinanganak ng 1854? Meron na bang ipinanganak ng 1854? Naglabas ang simbahan ng isang dogma, isang katuruan na nagsasabi ni si Maria ay ipinaglihing walang sala, immaculately conceived. Okay? Sabi ng mga protestante, kayo mga Katoliko, saan nyo naman ibinata yan, yung katuruang yan? Alam niyo mga kapatid, bagamat hindi nababanggit yung salitang Immaculate Conception, meron tayong pinagbatayan ng paniniwalang ito. Unang-una sa narinig nating first reading, mula sa chapter 3 ng Genesis, yung first reading, no?
Ito yung nagkasala si Adan, tapos kinukumpronta siya ng Diyos, sinisi niya si Eva, kinumpra ng Diyos si Eva, sinisisi naman ang ahas, no? Kaya kinumpronta ng Diyos ang ahas. Sabi ng Diyos sa ahas, ikaw at ang babae ay laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya ay laging maglalaban. No? Laging maglalaban. Unang-una, babae, ikaw at ang babae. Sinong babae? Isa pa lang ang babae nun, si Eva lang. Wala na ba ibang babae nun? So may tinutukoy na babae, ang Diyos. No? So babaeng maaring dadating pa lamang sa paparating na panahon. Hindi si Eva ito. Imposibleng si Eva dahil siya ang nagkasala. At ang babaeng ito, sabi niya, binhi mo't binhi niya ay palaging mag-aaway. Palaging mag-aaway. Alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga tao, tuwing tayo ay nagkakasala, tayo ay kumakampi kay Satanas. Tayo ay nagiging kaibigan ni Satanas. Subalit ang babaeng tinutukoy na ito, sabi ng Diyos, ay palaging kaaway. Ibig sabihin, hindi naging kakampi. Hindi naging kakampi, hindi nahulog sa pakana ni Satanas, no? Sa tukso ni Satanas. So, para sa atin, isang babaeng malinis. Hindi nagkasala. Isa pa nating batayan ay ang ating narinig na ebanghelyo nang magpakita si Anghel Gabriel kay Maria. At ano ang bati ni Anghel Gabriel kay Maria? Aba, Birheng Maria, punong-puno ka ng grasya. You are full of grace. No? You are full of grace. Alam niyo mga kapatid, nung tayo bininyagan, pinagkalob din sa atin ang biyaya ng Diyos at tayo naging malinis, tayo naging banal. Kaya lamang tuwing tayo nagkakasala, nababawasan ang biyaya. Nababahiran tayo ng kasalanan. Hindi na tayo puno, bawas na. At sa tayong paulit-ulit na nagkakasala, hanggang sa ikamatay na ito ng ating kaluluwa. Subalit ang tinutukoy ni Anghel Gabriel, itong si Maria ay punong-puno, walang bawas, hindi nabawasan, sapagkat hindi siya nagkasala. Sapagkat siya ang babaeng tinutukoy sa chapter 3 ng Genesis, ang babaeng itinalaga na sa simula pa ng panahon upang wag mabahiran ng kasalanan. No? So ito ang dalawa nating pinangahawakan kung bakit tayo ay nagsasabi na si Maria ang babaeng ipinaglihing walang kasalanan, not for her own sake, subalit para ito bilang paghanda sa pagliligtas na gagawin ng Panginoon sa anak ng Diyos na magkakatawang tao sa sinapupunan ni Maria. No? Para maging karapat-dapat, ang magiging ina ay malinis sapagkat sa kanya magkakatawang tao ang anak ng Diyos. At isa pa nating pinagbabatayan, at ito yung parang nagkaroon ng tuldok, no? Para tayo talagang maniwala. I'm sure you are familiar with the story of Bernadette sa Lourdes, no? Familiar kayo sa kwento na yon, no? Merong isang babae, taon ay 1858. 4 years after na ilabas yung dogma ng Immaculate Conception, 1858, sa Lourdes, France, may isang lugar doon na doon nakatira si Bernadette. Si Bernadette ay isang mahirap na bata at siya ay pastol, no? Nag-aalaga siya ng mga tupa. Hanggang isang araw, sa mga kabatuhan, sa mga groto, may nakita siyang isang napakagandang babae. At siya'y natulala, wala siyang nagawa. At pag umuwi niya, kwento niya ito sa kanyang parish priest. Sabi niya, Father, may nakita po akong pagkaganda-gandang babae. Sabi ng pari, sino daw? Sino yun? Hindi ko po alam, Father. Sabi niya, pag bumalik ka doon,
baka magpakita siya uli. At pag nagpakita uli, itanong mo, sino po kayo? So, ganoon nga ang ginawa ni Bernadette, no? Bumalik siya dun sa grotto kung saan niya nakita ang magandang babae. At yun nga, nagpakita sa kanya ulit. At tinanong na ni Bernadette, sabi niya, sino po kayo? At ang sabi ng babae, ako ang Immaculada Concepcion. No? I am the Immaculate Conception. So umuwi itong si Bernadette, nagpunta ulit sa kanyang parish priest at kwento niya ang kanyang naging karanasan. No? Sabi nitong si Bernadette, Father, tinanong ko yung babae. Ang sabi ng babae, siya daw po ang Immaculada Concepcion. No, I am the Immaculate Conception. Sabi ng pari, ha? Ano sinasabi mo? Saan mo narinig yan? Hindi makapaniwala yung pari sa sinabi ni Bernadette kasi bagong-bago pa yung doktrina na yun eh. Hindi pa, makakaunti pa nakakaalam nung salitang yun, yung Immaculada Conception, kakaunti pa. Kaya nagtataka siya, ha? Sino nagturo sa inyo yan? Saan nyo narinig? Alam niyo mga kapatid, kapag ganitong may mga sinasabing aparisyon, himala, alam niyo po, the church will always be the last one to believe, no? Why? Kasi nais ng simbahan na bago maniwala sa ganitong mga alleged apparition, ay talagang mapatunayan na totoo. Kaya dumating ito sa mahabang pagsusuri, scientific investigation. Scientific. So sinuri si Bernadette. Hindi naman nag-iimbento, hindi naman nag-hallucinate, hindi naman siraan ng bait. Matino naman itong batang ito. Tapos nagkaroon ng mga iba't iba ng mga kwento ng pagpapagaling. Bumubukal ang tubig sa bato, no? Di ba? Bubukal ba naman ang tubig sa bato? Iyon. At yung mga tubig ay nakapagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. So yun. Mula sa bato, nagkaroon ng ilog. Di ba? Bumukal ang tubig, naging ilog. Yung mga ganong mga himala, hanggang sa napatunayan na nga ng simbahan, totoo. Ang himalang ito ay totoo. At ang babaeng ang nagpakita at nagpakilala kay Bernadette ay walang iba, kundi ang Immaculada Concepcion, ang Birheng Maria. No? Kaya nga po mahalaga sa atin yung aparisyon sa Lord sapagkat yun ang nagpatibay ng ating paniniwala at ng ating katuruan na itong si Birheng Maria, ang Immaculada Concepcion. No? O malinaw na ba? Alam nyo na. Kaya nyo na ipaliwanag. Kasi lagi natin nabanggit, Immaculada Concepcion, Immaculada Concepcion. Hindi naman natin naintindihan. Pero ngayon, naintindihan na natin at sana kaya na rin nating ipaliwanag. So alam natin bakit tayo nagdiriwa ngayon, sapagkat ito ang ginawa ng Panginoon bilang katunayan o katibayan ng pagliligtas na gagawin niya sa kanyang bayan sa pamagitan ng anak ng Diyos na magkakatawang tao sa sinapupunan ni Maria. Tumayo tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,